Hi, good evening po sa lahat na nandito ngayon sa Zoom. Purihin ang Diyos at narating na naman natin ang araw na ito para tayo ay dumulog sa ating mga request sa Panginoon. At pagpaumanhin po natin na hindi ho live yung napapakinggan nating devotion dahil record lang po ito, gawa ng yung kasama ko ay magiging busy siya ngayong Miyerkules dahil uuwi po siya bukas Huwebes. So para po walang sagabal, nag-record na po ako para dire-diretso po. So yun po. At bago po tayo dumako sa ating short devotion, gusto ko po tanong kung sino po sa inyo ang hindi pa nakakapag-share ng devotion natin dito sa Zoom. Yung mga hindi pa po nakapag-share ng devotion, schedule na po kayo sa madam nating si Ate Juliet para lahat tayo ay mabiyayaan ng blessing mula sa taas. Diba? Kasi po, siguro yung iba sa atin nakadalawang chapter dito sa libro ng Gawa. Dito sa chapter ay dito sa books ng Acts. Siguro yung iba may isa, yung iba tatlo, yung iba dalawa. Kasi po ako, kaya napansin ko po, pangatlo na po itong books ng Acts sa akin. Kaya naalala ko lang na siguro yung mga iba pwede rin mag-share para lahat tayo ay makapag-share naman yung mga kaalaman natin. So yung una ko pong na-share dati is yung book chapter 2 ng Acts. Yun po yung tungkol sa Holy Spirit. Holy Spirit, yun. About Holy Spirit. Tapos yung chapter 10, about yung sa pangitain ni Peter na nakita niya sa panaginip. At ngayon po yung pangatlo sa chapter 28 po. At ang nilalaman po ng chapter 28 kung binasa natin at hindi ko na po siya babasahin, ito po ay tungkol kay Paul, yung pagbiyahe nila, pagsakay nila sa bangka na kung saan sila napadpad. At galing po sila sa isla ng Malta na napadpad sila sa Roma. Napunta sila sa Roma. So yung journey nila na yon from Malta to Roma, marami hong nangyari yon. Maraming nangyaring mga sakuna, mga pangit na nangyari, magagandang nangyari, at hindi ko na po yun isa-isahin at hindi ko na rin po siya babasahin. Ang gusto ko lang pong i-focus natin na devotion ngayong gabi ay yung last verse ng chapter 28. At ito po yung dito po natin malaman kung ano po yung ginawa ni Paul during na nag-stay siya doon. Kasi nung makarating sila sa Roma from Malta, 2 taon po siyang nag-stay doon sa bayan ng Roma. Doon po nag-stay ng 2 taon si Paul. At ano ba ang ginawa ni Apostle Paul doon? Ito po yung kanyang ginawa at ito po yung ibabahagi ko ngayon. Isang verse lang po ito sa last verse. Ito po yung verse 31 at ito po ang sinasabi, basahin ko po. Sabi niya, proclaiming the kingdom of God in teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness, without hindrance, sabi niya doon. So, ano ba ang ibig sabihin nun? Kasi sa Tagalog, sabi niya, pagpapahayag sa kaharian ng Diyos at ituro ang tungkol sa Panginoong Diyos na may katapangan at walang alinlangan. Ito yung mga isang ginawa ni Paul
doon sa Roma habang naka-stay siya doon ng 2 taon. At ano ba ang makikita natin dito? Ano ang makukuha nating aral? Kung iintindihin natin yung sabi dito na pwede rin natin gawin ito dahil ngayon po ay kaya ito po yung naalala kong i-share. Ito po ay naaayon sa atin dahil sa Sunday sa linggo po ay evangelism natin, di ba? Ito po ay last Sunday ng buwan at naka-schedule po tayo ng evangelism, pero kung uulan po, depende po sa mangyayari. Pero gusto ko lang pong na kung sakali man na tayo ay mag-evangelize, pwede ko natin gawin ito. I-proclaim, sabi niya, proclaim or ipahayag natin ang kariyan ng Diyos at ituro natin ang tungkol sa Panginoong Diyos. Siguro sabi, ano pa yung dapat nating ituro? Sa atin naman na mga anak ng Diyos, sa atin na nag-aaral ng salita ng Diyos, sa atin na nagbabasa ng salita ng Diyos, kahit papano po mayroon na rin po tayong kaalaman, di ba? Mayroon na rin po tayong natutunan na pwede na natin i-share sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Di ba? So, yung mga simple bagay, yung mga katulad nung, for example, yung sa bahay namin or dito, sa bahay na tinitirhan ko dito, kasama ko kasi mga Catholic. So, usually naman sa mga ibang Catholic, lalo na yung mga hindi pala simba, is kung kakain na lang. Wala nang pray, di ba? Kung aalis na lang. Wala nang pray. So, yung mga bagay na yun, doon ko pinapasok yung kaalaman ko o doon ko na rin sinasamantala na. Okay? Kung sabay-sabay kaming kumain, sabihin ko sa kanila na okay, siguro mas maganda kung manalangin muna tayo o kaya mas maganda kung i-lead ko yung prayer para, di ba, para matouch sila or malaman nila na okay pala yung manalangin, di ba, na bago kumain, hindi yung kakain na lang, hindi yung picturean nila, pagkatapos nilang picturean, kakain na, di ba? So, yung mga simple na bagay po na yun na pwede nating ituro, pwede nating sabihin sa kanila, napakalaking bagay na po yun para sa ating Panginoon, hindi ho ba? Tapos, for example din, pag yung aalis, katulad nung umuwi nung Sabado, yung isa ko rin kasama na. Sabi ko, kasi nagpahatid siya doon sa bus stop. Hinatid ko, pero bago kami umalis, sabi ko, alam mo, pag-pray muna kita. Mag-pray muna tayo bago ka magbiyahe na hilingin natin sa Diyos, nagabayan ka. Ganon. Yung mga simple na bagay na yun, ma-appreciate ka nila at siyempre, makikita nila na, talagang okay ito, di ba? Malalaman nila na tayo ay nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos. Yun po yung nakuha ko dito sa verse na to, yung pagtuturo ng salita ng Diyos, yung pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, hindi ba? Pero dapat hindi tayo alanganin na magsabi o kaya dapat maging matapang or maging proud tayo, kasi sabi niya nga doon na with all boldness and without hindrance, na hindi tayo nag-aalinlangan sa mga tinuturo natin. Mga simpleng bagay, tulad nga nun, mga simpleng bagay na ipanalangin, simpleng bagay na mga dapat nating gawin, malaking bagay na po yun. Ito po yung isang bagay o ito po yung mga bagay na ginawa ni Paul, yung pagtira niya sa Roma, na dapat na pwede nating tularan, pwede nating gawin sa mga kaibigan, sa mga kakilala natin na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Marami tayong mga kakilala na hindi pa marunong o hindi nila alam o
o hindi sila ah, marunong manalangin or marunong magbasa, pwede natin silang i-guide. Kaya nga mayroon tayong evangelism para yung mga na sasalubungan natin, yung mga nakakilala natin, pwede natin silang turuan. So, yun po yung isang ginawa ni Paul. Bayat iti during na pag-stay niya sa Roma. So, yun po ang short devotion ko sa gabing ito. At salamat at nagkaroon na naman ako ng pagkakataon na mag-share kahit short. Pwede na natin or may konti lang naman siguro tayong na kuha para ma-share na din natin sa mga kaibigan o kakilala natin, diba? So yun na po ang devotion, short devotion sa gabing ito, at sana po ay hindi kayo natulog. So babalik ko na po kay Ading Jelly, presider. Thank you at glory to God.